Ako po ay lumaki sa Northern Negros sa lugar ng aking ina. Hiwalay na kasi magulang ko. Ako po ay lumaki na di naniniwala sa mga aswang dahil lagi po kaming nagsisimba. Sa lugar namin ay kalat ang mga kwento tungkol sa aswang at inaamin ko po na matatakutin po ako kahit di ko naman pinaniniwalaan ang mga ganyang bagay. Isang araw, nabalitaan ko po na ang aking tiyuhin na kapatid ni mama ay pupunta sa kabilang baryo dahil kinontrata siya ng kanyang kaibigan na mag-uling. Si tiyo ko po ay isa sa pinakapaborito kong tiyuhin dahil sa wala po siyang anak at parang anak po ang turing niya sa akin. Kadalasan po sa kanyang bahay ako natutulog. Tito Negro tawag namin sa kanya dahil sa maitim ang kanyang balat. Sinabi ko kay Tito Negro na sasama ako sa pangunguling dahil wala naman na kaming pasok sa susunod na linggo. Pumayag naman siya at sinabi na buti daw na sumama ako dahil medyo malaki ang kanyang gagawing ulingan. Agad po kaming nag-impake at nagdala ng mga gamit ang uling tulad ng pala, wasay at itak. Ang wasay po ay palakol po iyan, pagkakaalam ko. Nagbaon din kami ng bigas at lutuan. Nung dumating po kami sa lugar na kung saan kami po ay mag-uuling, ay nakausap ni Tiyo ang kanyang kaibigan na nagkontrata sa kanya at itinuro ang mga puno na amin pwedeng putulin at uulingin. Sinamahan din kami at tinuro kung saan may maliit na kamalig sa di kalayuan sa aming uulingan na pwede po naming tulugan. Bali 2 araw po kaming nagputol ng mga puno at naghakot para i-file yung mga kahoy. Sanay po kami sa lamig paggabi kaya wala pong problema nung nakaraang 2 gabi. Sinimulan na ni Tiyo na tabunan ang mga kahoy ng dahon ng saging at saka lupa sa ibabaw. Sindihan at sinigurado na di dapat lulusot ang usok sa tinabon na lupa. Dapat ang usok ay sa gilid lang. Pagkatapos po ay bumalik kami sa kamalig at naghanda ng hapunan. Alam kong pagod na pagod si tito ko kaya nung pagkatapos namin kumain ay nagpahinga at nakatulog agad si Tiyo. Ako po ay medyo inaantok na rin pero iniisip ko ang ulingan. Bawal pabayaan yung kasi pag sisingaw yon ay tiyak magiging abo po ang uling. Tanaw sa kamalig ang ginawa naming uling kaya di po ako takot puntahan iyon. Bitbit ko ang itak at sulo ay pinunta ng ulingan para i-check kung okay pa ang mga stick sa gilid at siguraduhin walang singaw sa taas. Nang malapit na ako sa ulingan ay may naaninagan po akong isang malaking asong itim. Sa tansya ko ay 10 metro sa ulingan. Ang mata ng aso ay parang maliwanag na namumula. Di ko po pinansin masyado dahil akala ko po ay aso po yon ng kaibigan ni Tiyo. Ngunit pansin ko po ang paglalaway nito at dahan-dahang lumalapit sa akin. Aaminin ko po, sobra po ang kaba ko dahil nung tumayo po yung aso, ay doon ko po nakita kung gaano po ito kalaki. Wala po akong ibang naisip kundi hawakan ng aking itak at dahan-dahan po akong umatras. Sisigaw sana ako pero ang asong malaki ay umaangil na handang lundagin po ako. Nung akmang lulundag na ang aso ay napasigaw po ako sa sobrang takot. Di ko po maipaliwanag ang pakiramdam na sobrang takot na naihipa sa aking short.
Pinasiwas ko po ang itak pero sobrang lakas na natumba pa nga po ako at ang bilis po umilag ng aso. Nakalmot pa po ang kanang braso ko. Sa pagkakataong iyon ay akala ko po ay di na ako sisikatan ng araw. Napapikit na lang po ako nung kagati na sana ako. Ngunit narinig ko po ang asong biglang nasaktan at kumaripas po ito ng takbo. Sobrang hinang-hina po ako at nakita ko po ang chewing ko. Nabitbit ang wasay na may bakas pa ng dugo. Si Tio pala ay nagising nung naramdaman niya na wala ako sa kanyang tabi. At pinuntahan ako sa ulingan dahil di raw ako nakabalik agad. Kitang-kita niya daw yung asong sasakmal na sana at buti na lang daw dala niya yung wasay dahil di niya mahanap ang itak niya na dinala ko po. Sabi ni Tio kung mabubuhay pang asong yon ay siguradong bali daw ang buto nun sa likod dahil sa lakas ng pagwasay niya. Kinaumagahan, kinuwento ni Tio sa kaibigan niya ang nangyari sa amin. At sabi ng kaibigan niya na usap-usapan daw yung panggagambala ng aswang sa kanilang lugar. Pero siya din mismo ay di rin pala naniniwala sa aswang. Nang sumunod na araw ay may isang taong di kilala sa lugar na natagpo ang patay sa gilid ng tubuhan na may malaking sugat sa likod. Di po ako sigurado kung totoo po talaga ang mga aswang pero pagkatapos po nung kasi ay wala na daw yung panggagambala ng aswang sa kanilang lugar. Sa ngayon, may bakas pa ang kanang braso ko dahil sa kalmot ng asong yon. At parang isang masamang panaginip lang ang mga pangyayaring iyon. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1994 nang maanyayahan kami sa isang piyesta. Bali yung lugar na pupuntahan namin ay tawid dagat. Pero mga halos 1 oras lang ang biyahe sa bangkang dimotor. Nakapunta na rin ako minsan sa lugar na iyon. Nandun idaos yung aming sports meet. Kaya medyo pamilyar na rin ako sa lugar. Ngunit masasabi kong hindi ko kabisado talaga. Ang nag-imbita sa amin doon ay kaklase din namin. 6 kami na magkakaibigan. Kamag-anak ng kaklase namin yung aming pupuntan doon para makipiesta. Hapon pa lang, 1 araw bago ang mismong piyesta ay pumunta na kami. Magkakasama kaming 6 na sumakay ng bangka. At tulad ng aming inaasahan, naging masaya ang aming paglalakbay na iyon. Basta magkakasama kasi kaming talaga, ay walang sandali na hindi kami masaya. Pagbaba namin ng bangka, konting lakad lang, ay naroon na rin yung sakayan ng jeep. Ilang kilometro pa kasi yung bahay ng mga kamag-anak ni Joy na aming pupuntahan. Halos mahigit kalating oras din ang itinagal ng aming biyahe. At nang bumaba kami mula sa jeep ay padilim na. Naramdaman agad namin yung diwa ng okasyon na kanilang ipinagdiriwang dahil na rin sa mga palamuting naroon tulad ng banderitas at mga arkong dinisenyuhan at tinayusan. Mula doon sa kalsada ay may lalakarin pa kaming kaunti papunta doon sa mismong bahay na aming tutuluyan. Pero sabi ni Joy, yung mga bahay doon sa tabing kalsada ay mga kamag-anak din di umano nila. Yun nga lang, ay medyo hindi sila malapit sa mga ito. May nakita pa nga kami doong mga kabinataan din na nag-uumpukan na hindi nagtagal pagdaan namin sa kanila
ay narinig namin yung isa sa mga ito na nagsabi ng aswang-aswang. Mag-ingat daw kami sa aswang. Kaya medyo nawirduhan kami sa kanila. Sa kabilang panig naman ng umpukan na iyon ay may isang matandang babae na tumigil sa kanyang ginagawa nang kami ay makita. At tinitigan kami nito na di ko naman binigyan masyado ng pansin dahil sa naisip kong marahil ay naninibago lang ito sa amin pagkat mga bago mukha kami sa kanilang lugar. Kaya naglakad na kami papunta doon sa sinasabi niyang kamag-anak na amin ngang tutulugan. Halos 25 minutos din yung ginugol namin sa paglalakad. At sa di kalayuan ay may natanaw na kaming isang bahay. At nag-iisa lang iyon. Pero nagtaka ako sa aking sarili kung bakit parang ang bigat sa pakiramdam habang papalapit kami doon sa bahay, na bagaman may nakikita akong ilang mga taong abala na mayroong kanya-kanyang ginagawa, ay parang ibang-iba pa rin iyon kaysa sa saya na aking naramdaman doon malapit sa kalsada. Maya-maya ay may nakita akong isang babae na sa tansya ko ay kaedaran lang namin. Patakbo itong lumapit sa amin. Nakita kong nakangiti ito na naisip kong marahil ay nakita na nito si Joy. At ilang sandali pa ay nauna na nga sa amin ang bagya si Joy at nagyakap sila. Ito pala yung pinsan niya na si Irene na kanyang binabanggit sa amin. Sa grupo nga pala namin ay may nag-iisang lalaki. Ito ay si Roy. Pero madalas ay binibiro namin itong bakla dahil na rin sa mayhin kasi itong kumilos at magsalita. Niyaya kami ni Irene na pumasok na muna sa kanilang bahay. Doon ay naabutan naming abala ang kanyang ina na inihahanda yung malagkit na bigas na kanilang gagamitin sa pagluto ng kakanin. Tatlo sila Irene na magkakapatid at abala din ang mga ito kasama na ng kanilang ama na may kinikiskisan na baboy sa labas. Naroon din ang ilan nilang mga kamag-anak na hindi naman iyon nakapagtataka dahil sa may okasyon nga. Pero ang ipinagtataka ko ay yung pakiramdam ko doon. Parang sa halip na saya ang maramdaman ko ay kaba. Si Irene na muna ang umarap sa amin at kanya kaming dinala sa isang kwarto. Nang naroon na kami ay nagpaalam itong sandali sa amin at pagbalik nito ay mayroon na siyang dalang kakanin. Sinabi niyang magmerienda na muna kami. Nagbiro naman yung isa naming kaklase na si Lisa at sinabing hindi ba raw nakakahiya sapagkat maya-maya lang ay maghahapunan na rin. Natawa naman ng bagya si Irene at sinabing ayos lang naman daw. Nang kumakain na kami ay muli niya kaming iniwan doon at sinabing itutuloy na muna niya ang kanyang ginagawa. Bagya ko namang iginala ang aking paningin sa loob ng kwarto. Medyo nakakaramdam kasi ako ng kilabot. Hindi ko rin alam noong mga oras na iyon kung bakit. Maya-maya ay may pumasok. Nang edad ay mga nasa 60 na rin siguro. Tinanong nito si Joy kung saan daw kami dumaan. Kaya agad namang sinabi ni Joy na doon sa kanilang mga kamag-anak malapit sa kalsada. Sinabi ng babae na dapat raw ay dito na kami dumaan sa kabila dahil mas malapit umano iyon.
Pagkatapos noon ay nagpaalam din naman agad ito pagkat may ginagawa pa. Sinabi namin kay Joy na mayroon pa pala namang ibang daan na mas malapit. At tinanong namin siya kung bakit hindi kami doon dumaan. Ayon naman kay Joy ay hindi naman daw totoo na mas malapit dumaan doon. Halos pareho lang daw ang layo. At saka hindi naman daw kasi siya pamilyar dumaan doon. Isang beses pa lang daw siya nakaraan sa sinasabing daan na iyon. Nang amin siyang tanungin kung ilang beses na bang nakapamasyal doon sa kanilang mga kamag-anak, ay sinabi niyang 3 pa lang. Kung kaya nagkatawanan kami na ang ibig pala niyang sabihin ay 2 beses pa lang din siya nakaraan doon sa dinaanan namin, at doon naman sa kabilang daan ay 1 pa lang. Kung kaya nasabi niyang mas pamilyar siya ng di hamak sa aming dinaanan. Pero habang nagkakatawanan kami ay may naglalaro naman sa aking isipan. Na tila ba ayaw lang kaming padaanin doon ng kanyang tiyahin. Dahil sabi nga ni Joy ay halos parehas lang naman ang layo noon. Ngunit ang tanong ay bakit? Naisip ko pa nga noong mga oras na iyon na may koneksyon kaya yung sinasabi ng isang nasa umpukan na kanyang binanggit ang katagang aswang at kanya kaming pinag-iingat. Nangilabot akong bigla sa naisip ko na iyon, kaya minabuti kong wag nang ipagpatuloy. Ibinaling ko na lang sa iba yung aking isipan at pilit na pinaniwala ang aking sarili na hindi totoo yung mga naiisip ko, na wala naman sigurong mangyayaring masama. Sinabi ko pa sa aking sarili na kasiyahan ang aming ipinunta sa lugar. Naroon kami upang makipiesta. Maya-maya ay narinig naming may tumatawag na at nagyayaya para kumain. At di nagtagal ay bumungad sa may pintuan ang pinsan ni Joy na si Irene. At sinabing lumabas na raw kami upang kumain. Na napabulala si Mira ng kakain na naman. At sumabat si Lisa na ang sarap daw talaga pag may handaan. Palagi daw kain. Paglabas namin ng silid, ilang akbang lang ay yung pinaka-kusina na nila. At naroon yung kanilang mesa. Nakahanda ng lahat. At kami na lang ang tanging inihintay para kumain. Karamihan sa kanila ay nakatayo at inilaan ang mga upuan para sa amin na kanilang mga bisita. Maasikaso naman sila. Maayos ang kanilang ginagawang pag-istima sa amin. Hindi pa man mismong araw ng piyesta ay makikita mo talaga na pinaghandaan nila iyon. Pagkat ang daming nakahain sa kanilang mesa. Kung kaya naisip kong paano pa kaya bukas na mismong kapistahan na. Natigil lamang yung aking mga iniisip nang marinig ko yung isang lalaki at sinabing kumain na raw kami. Tatay pala iyon ni Irene. Kaya nagsimula na kaming dumampot ng mga gusto naming kainin sa mesa. Sa tingin pa lang ay talaga namang ang sarap na ng mga pagkain naroon. At hindi naman kami nabigo nang amin ang matikman ang mga iyon. Ang sarap nga. Naisip kong magagaling sila doon magluto. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng aming pagkain, ay may nakita akong isang matanda na naroon sa gawing gilid. Napansin kong matindi ang pagkakatitig nito sa amin. Tumitirik ang kanyang mga mata. At ang mas ikinatakot ko pa ay yung paraan ng paggalaw ng ulo nito habang masamang nakatitig sa amin. At ang nakakakilabot pa doon
ay inilalabas-labas pa nito ang kanyang dila. Buti na lang at natakpan na ito ng isang tsuhi ni Joy na nakatayong kumakain. Kung kaya hindi ko na iyon nakita pa. Pagkatapos naming kumain ay talaga namang nabusog ako. At sigurado din akong pati ang mga kasama ko ay ganun din. Panay ang pasalamat namin sa kanila para sa isang napakasarap na hapunan. Di muna kami bumalik sa silid. Sa halip ay lumabas kami ng bahay at doon nagpahangin. Nagkwentuhan kami doon kasama si Irene at iba pa niyang mga kapatid. Naroon din ang ilan niyang mga pinsan. Habang yung iba nilang mga kaanak ay abala pa rin sa iba't ibang gawain na may kinalaman pa rin sa piyesta. Nang mga mag-aalas 10 na ng gabi ay narinig kong pinaalalahanan si Irene ng kanyang ina at sinabing pumasok na raw kami maya-maya. At makalipas nga ang ilang minuto ay niyaya na kaming pumasok ni Irene. Itinuloy na lang namin yung aming pagkukwentuhan doon sa loob. Mabilis na lumipas ang oras. Nang mapatingin ako sa aking relo, ay pasado alas 11 na. At napansin kong tahimik na rin sa may labas ng silid kung saan kami naroon. At nakikita kong inaantok na rin yung mga kaibigan ko. Nanatawa pa nga kami kay Lisa dahil sa pumapaling pa rin ang ulo nito sa magkabi-kabila. Kaya nagkayayaan na kaming matulog. Nang pumasok sa silid yung mga kapatid ni Irene ay kanya silang sinabihan na doon na raw matulog sa kwarto ng kanilang mga magulang. Kaya lumabas na rin ang mga ito at isinara na ni Irene yung pinto ng silid. Pumesto na kami upang makapagpahinga na. Noong mga madaling araw ay nagising ako nang may nararamdaman akong parang may mga naglalakad sa labas ng bahay. Ngunit naisip kong marahil ay mga kaanak lang nila Joy iyon. Kaya sinubukan kong matulog na uli. Pero dahil na rin siguro sa iba't ibang isipin, ay hindi ako nakatulog kagad. Hanggang sa may marinig akong kaluskos sa dingding. Na nang lumingon ako at makapatingin sa may bintana, ay nakita kong gumalaw iyon. Naisip kong mayroon nga na nasa labas at tila nagpipilit na makapasok. Hanggang sa makita ko nang umangat yung kurtina at kitang-kita ko rin yung matutulis na kuko na sa tingin pa lang ay talagang parang napakatigas noon. At di nagtagal ay bumungad na ang isang nakakatakot na mukha. Bilugan ang mga mata nito na medyo mahaba ang kanyang uso dahil na rin siguro sa mga ngipin nito na nakausli. At nakita kong may iba pang mga nakasilip doon. Sigurado ako na hindi lamang iyon iisa. Hindi ko na kinaya yung tagpong iyon. Kung kaya mabilis na akong sumigaw at paulit-ulit kong binigkas ang katagang aswang. Na nang magising sila Lisa at iba pa naming mga kasama, ay sinabi kong umalis na kami sa lugar na iyon. Dahil sa nagkatotoo na ang aking hinala na mga aswang sila. Ngunit biglang hinawakan ni Roy at tinakpan yung aking bibig. Kanya akong pinigilan. Pero narinig na pala iyon ni Irene at mabilis itong lumabas ng silid. Napakinggan namin na biglang nagkagulo sa labas. Narinig din namin ang malakas na boses ng nanay ni Irene na sinasabing kantanan daw kaming mga bisita nila. At narinig pa nga namin katakot-takot na pagmumura ang ginawa nito at talagang galit na galit.
na dahil doon ay bigla naman akong nagtaka. Lumabas kami ng silid at naupo sa gilid ng kanilang mesa. Makaraan ang halos mahigit kalahating oras, ay isa-isa nang nagpasukan sa bahay yung mga taong galing sa labas. At doon namin nalaman na yun pala ay yung mga kamag-anak nilang nakatira malapit sa kalsada. Yun pala ang mga lahing aswang. Sinubukan pa nilang habulin ngunit wala silang naabutan. Nasabi pa ng nanay ni Irene, yun daw ang dahilan kung kaya mas pinili pa nilang humiwalay, na kahit mapuntak pa sila sa bandang Ilaya ay ayos lang kaysa mapasama umano sa mga iyon. Masama din daw ang loob ng mga kamag-anak nilang iyon sa kanila, dahil nga sa hindi nila tinanggap ang pagiging aswang. Ngunit hindi naman sila mabasta-basta ng mga ito, dahil kapwa may nalalaman ang mga magulang ni Erin. Kaya yun din pala ang dahilan kung bakit ayaw ng nanay ni Irene na doon kami dumaan, upang hindi malaman ng mga ito na mayroon silang bisita. Yung matanda naman pala na kumikilos ng kakaiba ay sadyang may diferensya umano sa pag-iisip. Lola pala yon ni Irene, nanay ng kanyang ina, na ang may gawa rin daw ng pagkabaliw noon ay yung kanilang mga kamag-anak na siyang totoong mga aswang, na may mga kaalaman din sa pangkukulam. Nakaramdam kami ng matinding takot nung gabing iyon, lalo na nang makita namin yung kanilang mga itak, nang habulin nila yung kanilang mga kaanak na aswang. Kinabukasan ay naging masaya pa rin naman ang handaan, at nagpunta pa kami doon sa plaza kung saan ay may mga palabas, pero sa kabilang daanan kami dumaan. Humingi ako ng paumanin kanila Irene at sa kanyang mga magulang. Minsan ay hindi rin pala tamang lahat ang ating mga nararamdaman at hinala. Naidaos ng payapa at masaya ang piyesta, at nakauwi din kaming ligtas. Gusto ko lang sanang ibahagi sa iyo yung naranasan ko. Nangyari ito dekada 90 nang ipagbuntis ko ang panganay naming anak. Sa ilang taon naming paninirahan dun sa lugar, ay masasabi kong naging maayos naman ang aming pamumuhay. Pero nagsimula akong makaramdam ng kakaiba at hindi maganda nang magdalang tao na ako. Guwardya ang aking asawa sa isang malaking kumpanya, at nang malipat ng oras yung kanyang duty, ay naisipan niyang iuwi na muna ako sa kanilang probinsya upang mayroon akong makasama. Pero hindi ako pumayag. Sa halip, iminungkahi ko sa aking asawa na papuntay na lang namin yung nakababata kong kapatid na si Emma, para siya ang makasama ko sa bahay. Pumayag naman ang asawa ko, kung kaya ganun nga ang aming ginawa. Pinadala namin ng perang pang pamasahe ang aking kapatid, at ipinagpaalam na rin ito sa aming mga magulang. At dahil sa malayo ang aming probinsya, kung kaya ilang gabi din akong naiwang mag-isa sa bahay sa tuwing papasok ang asawa ko ng kanyang trabaho. Nung unang gabing maiwan ako na mag-isa sa aming bahay, ay may naramdaman na akong hindi maganda. May mga naririnig akong ingay sa labas
ng aming tahanan. May mga kaluskos akong naririnig. Kung minsan naman ay parang kinakalmot yung dingding ng aming bahay. May mga kalapit naman kaming bahay, yun nga lang ay hindi magkakadikit. Sa lugar namin ay 4 kaming magkakalapit, pero may mga bakanting lote at pagitan. Nung marinig ko yung mga ingay na iyon, ay parang gusto ko na talagang sumigaw dahil sa nakaramdam na ako ng takot. Noon lang nangyari iyon na mukhang itinaon talaga na wala ang aking asawa at mag-isa lang ako sa bahay. Dati-rati naman kasi kapag kasama ko ang aking asawa ay wala naman akong nararamdaman at naririnig na ganon. Pinigilan ko pa muna ang aking sarili na sumigaw at magpanik. Pinaglabanan ko ang takot at pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ako maaaring mataranta, naisip ko. Kaya nanatili akong tahimik at nakiramdam. Minatyagan kong mabuti yung nasa labas ng aming bahay. Naging alerto din ako. Maya-maya ay natigil yung mga pagkaluskos na iyon sa aming dingding. Kaya kahit papaano ay nabawasan yung takot na aking nararamdaman. Ang buong akala ko ay tuluyan na iyong titigil. Naisip ko pa nga na baka umalis na iyon. Pero nagkamali ako nang muli akong makarinig ng pagkaluskos na nung mga sandaling iyon ay doon naman sa kabilang panig ng bahay. Lumipat lang pala ito ng pwesto. At yung mga ingay na nililika, bunga ng mga pagkaluskos at pagkalmot sa aming dingding, ay sinasabayan na ng mahinang paghuni na nagsimula sa tinig na animoy humihingal. Nung puntong iyon ay hindi ko na napigilan pa yung aking sarili. Sumigaw na talaga ako at humingi ng tulong sa pinakamalapit naming kapitbahay. Tinawag ko si Mang Doming. Hindi siya sumagot, kung kaya pinaulit-ulit ko yung ginawang pagtawag sa kanya. Naisip kong baka wala siya sa kanilang bahay. Gayon pa man, ay tila nakatulong din yung ginawa kong iyon. Kahit paano, ay nagdalawang isip din marahil yung nasa labas ng aming bahay na ituloy yung kanyang balak. Dahil bigla na lang huminto yung mga ingay at tuluyan na yung nawala. Kinaumagahan, pagdating ng asawa ko, ay hindi ko na sinabi pa sa kanya yung naranasan ko noong nagdaang gabi. Dahil ayokong mag-alala pa siya. Naisip kong parating na rin naman yung kapatid ko at magkakaroon ako ng makakasama. Kinagabihan nang ako na lang muling mag-isa sa bahay. Pasado 8:00 pa lang ay may naramdaman na ako nasa labas ng aming bahay. Kinabahan na kaagad ako. Mabilis kong tinungo ang pinto upang siguraduhin nakasara iyon ng mabuti. Pinatay ko na rin yung TV. Tumahimik ako at pinakiramdaman yung bawat niyang galaw. Naririnig ko yung mga tuyong dahon at sanga na kanyang natatapakan. Mabigat ang mga yabag noon, kaya nakasisiguro ako hindi iyon aso o pusang gala lamang. Makalipas ang ilang sandali, nagumpisa na iyong pagdiskitahan na naman yung aming dingding. Pero yung pagkakataon na iyon ay hindi lang niya iyon kinakalmot. Parang sinusubukan na niya iyong butasin talaga. Sa pakiramdam ko ay tila ba gusto na talaga niya akong pasukin
sa loob ng bahay. Kaya mas lalong bumilis yung pagkalabog ng dibdib ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sumigaw at muling humingi ng tulong. Mang Domeng, malakas kong sigaw. Nang wala akong marinig na sagot, ay muli ko yung inulit. Mang Domeng, sigaw kong muli. Bigla namang tumigil yung nasa labas ng aming bahay sa kanyang ginagawa. At naramdaman kong umalis na ito. Kaya kahit paano ay napanatag na ako. Sa pag-aalala ko na baka bumalik pa iyon, ay pinilit kong paglabanan ang aking antok. Kinabukasan ay dumating na ang aking kapatid. Kaya masayang masaya ako pagkat may makakasama na ako sa aming bahay. Sabi ko sa kanya, pag-aaralin namin siya sa kolehiyo. Wala naman kasing kakayahan yung mga magulang namin na suportahan kami at mapagtapos. Kaya nga bumayag din yung kapatid ko na sa amin na lang muna siya tumira. Nang sa ganon, ay maipagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. Masipag bukas siyang mag-aral at pangarap niya talaga ang makapagtapos. Kinahapunan, namalengke kami ng asawa ko. Sinamahan niya muna ako bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Pag-uwi namin sa bahay, sabi ng kapatid kong si Emma, ay may pumunta raw kaming kapitbahay at hinahanap ako. Si Mang Domeng daw. Kaya napatanong ang asawa ko nang kanyang marinig iyon. Tinanong niya si Emma kung ano raw ang kailangan ni Mang Domeng. Wala naman daw itong binanggit, basta hinahanap lang daw ako, sabi ng kapatid ko. Kaya tinanong ako ni Melvin kung ano kaya ang maaaring dahilan kung bakit ako gustong makausap ni Mang Domeng. At dahil sa ayoko mag-alala pa ang asawa ko, kung kaya naman nag-isip na lang ako ng maaari kong isagot sa kanya. Nagdahilan na lang ako. Sabi ko, baka may kailangan lang ito. Baka manghihiram lang ng pera dahil kinapos. Baka hindi pa nagpapadala ang kanyang asawa at mga anak. Mag-isa lang kasi ito na naninirahan sa kanilang bahay. Hindi naman na muli pa nagtanong ang asawa kong si Melvin. Tila kumbinsido naman siya sa mga naging paliwanag ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Napansin kong nawala na yung gumagambala sa akin. Simula nang dumating sa amin ang kapatid ko. Nang mga 5 buwan na ang aking tiyan, ay may nagparamdam muli sa akin. Madilim na noon at mag-isa lang ako dahil nag-aaral na noon si Emma. Pero madalas ay maaga naman itong umuwi dahil nga sa iyon ang biling ko sa kanya. Pero nung pagkakataon na iyon ay wala pa siya. Ginabi na siya ng uwi noon. Habang nasa harap ako ng lababo at nag-iisa sa loob ng bahay, na abalang-abala sa ginagawa, ay nakarinig ako ng tunog na parang lumalagitik. Ang hirap pong ilarawan at ipaliwanag pero parang ganun po ang tunog noon. At tuloy-tuloy po iyon na ikinatawag talaga ng aking pansin dahil hindi naman karaniwan iyon. Ang totoo, noon pa nga lang ako nakarinig ng tunog na iyon. Kung kaya nagtaka ako kung saan iyon nagmumula. Dahil wala naman akong nalalamang hayop na ganun yung tunog. Dahil doon ay naisipan ko magsara na ng bintana. Pero nagulat ako nang nasa harap na ako ng bintana upang isara iyon. Nang makita ko ang isang pusa na nasa pasamano noon. Mabangis ang mukha nito na napansin kong hindi pangkaraniwan ang kanyang laki. At itim na itim ito.
Hindi talaga maganda ang kutob ko tungkol sa pusang iyon. Alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi iyon pangkaraniwan. Agad ko nang isinara yung bintana at pumasok sa aming kwarto. Natakot talaga ako. Maya-maya ay magkakasunod na katok ang aking narinig. Kaya lumuwag ang aking pakiramdam dahil naalala ko ang aking kapatid na si Emma. Napabulalas pa nga ako ng salamat at nasabi kong buti naman at dumating na siya. Nagmamadali at may pananabik kong tinungo ang pinto. Nang buksan ko iyon ay malamig na hangin ang naramdaman kong sumalubong sa akin. At ang inaakala kong kapatid na dumating ay hindi pala. Sa halip, ang tanging nakita kong naroon ay yung pusa na kulay itim. Dahil sa matinding sindak ay wala nang isip-isip kong isinara yung pinto. Napalakas pa nga dahil sa aking pagmamadali at pagkataranta. Parang gusto ko nang maiyak nung mga sandaling iyon dahil na rin sa sobrang takot. Bumalik ako sa kwarto at doon ay naupo ako sa aming higaan sa isang sulok. Panay ang panalangin ko noon na sana ay mawala na yung nanggagambalang iyon sa akin. Makalipas ang may kalating oras, muli akong nakarinig ng mga pagkatok. Kinabahang muli ako. Hindi ako umalis sa aking pwesto. Hinayaan ko lang ang mga iyon. Hanggang sa marinig ko ang boses ng aking kapatid. Tinatawag niya ako. Kaya, mabilis ko nang tinungo yung pinto. Pero bago ko iyon binuksan, ay tinanong ko pa siya na kung siya bang talaga iyon. Na nagtaka pa nga ito kung bakit. Siya nga raw iyon, kung kaya akin ang binuksan ang pinto. Nang bumungad sa akin ang kapatid ko, ay nayakap ko talaga siya. Panay ang tanong niya sa akin ng bakit at kung ano raw ba ang nangyari. Kaya ikinuwento ko na sa kanya ang mga totoong nangyayari sa tuwing mag-isa lang ako naiiwan sa bahay. Humingi siya ng tawad sa akin. Marami lang daw kasi silang ginawa ng kanyang mga kagrupo sa paaralan. Nagpalipas lang kami ng ilang saglit at kumain na rin kami ng hapunan. Siya nang nagligpit ng aming mga pinagkainan at sinabihan niya akong mauna na at magpahinga. Nakatulog na ako noon. Di ko na nga namalayan yung pagtabi sa akin ni Emma. Nagising na lang ako ng mga madaling araw nang makaramdam ako ng napakatinding init na nakatodo na yung aming electric fan at madaling araw na pero sobrang init pa rin. Kaya napamulat ako ng mata. Sa malamlam na liwanag na nagmumula sa lampshade ay may napansin akong hibla nang kumintab iyon. Para iyong tansi na nylon pero manipis at ang haba noon na tila galing sa bubong. Kaya mabilis akong napaupo. Napasigaw ako at nagising ang aking kapatid. Nakita pa niya yung mabilis na pag-akyat nung malasinulit sa nipis na taling iyon. At nang mapatingala kami ay nakita namin yung langit. Palatandaan na binutas yung aming bubong. Sabi ng kapatid ko, aswang umano iyon at pinagbalakan kami ng masama ng anak ko. Nalaman niya raw ang tungkol dito dahil may nangyari na umano doon sa aming probinsya.
mga kalahating taon pa lang daw ang nakakalipas. Nakunan ang isang kanayo namin na yung ikinukwento niya ay kababata ko pa na si Noraline. Na nang magkwento daw ito sa kanila ay ganun rin ang inilarawan nito. May nakita siyang makintab na tali. Napagkamalan pangaraw niya iyong laway. Kasi unang tingin niya ay iyon ang pumasok kaagad sa kanyang isipan. Para kasing ganon ang itsura noon. Hindi na kami nakatulog pa ng kapatid ko dahil sa nangyaring iyon, Sir Bibi. Pagdating ng asawa ko kinaumagahan, ay sinabi ko na sa kanya yung mga nangyari. Ipinagtapat ko na rin sa kanya yung mga nararanasan ko tuwing nag-iisa lang ako sa aming bahay. Pinayuhan naman ako ni Melvin na magsuot ng itim na damit sa tuwing ako ay matutulog. Pero ayon sa kanya, malabo na umanong bumalik pa iyon dahil sa nalaman na namin yung masama niyang balak. Buo ng nautlot niyang pagtatangka sa aming anak. Inayos ni Melvin yung bubungan namin. Nalaman niyang tinuklap pala nung aswang yung plain sheet o yung tinatawag na liso na siyang nakatakip at nagdudugtong sa mga yero. Nilagyan na rin ni Melvin ng kisame yung bahay namin. Partikular na yung aming kwarto kung saan ako laging naroon. Iyon ang kanyang inuna at sa ibang araw na lang daw yung ibang bahagi ng bahay namin. Kaya nakiusap siya sa supervisor nila na hindi na muna siya makakapag-duty nung araw na iyon. Pero nung mga bandang hapon ay nakita kong nagbihis si Melvin. Kaya tinanong ko siya at sinabing akala ko ba ay hindi ka na muna papasok. Sabi niya sa akin, biglaan daw siyang pinatawag ng kanilang bisor. Dahil hindi makakapag-duty yung pinakiusapan nito, napapalit muna sana para sa kanya. At hindi na nga ito naligo pa, Sir Bibi, at lubang nagmamadali. Pagkagat ng dilim ay isinara na kaagad namin ng kapatid ko yung mga bintana at pinto. Pagkakain namin ay nanood na muna kami ng TV. At nang makaramdam na ako ng antok, ay nagpaalam na ako kay Emma at sinabi kong mauunan na ako sa kwarto. Tumango naman ito at sinabing siya na ang bahalang magpatay sa TV. Saglit pa lang akong nahihiga ay mabilis na rin akong nakatulog. Nagising lang ako nang maramdaman ko yung pagyugyug sa akin ng kapatid ko. Sabi niya sa akin, mayroon na namang nasa bubungan. Kaya pinakiramdaman naming pareho. At napatunayan kong tama nga ang kapatid ko. Kung ilalarawan ko yung kanyang ginagawa sa itaas, ay tila humahanap talaga ito ng paraan kung paano niya maisasagawa yung maitim na balak. Nagpaalam yung kapatid ko sa akin. Iiwan lang daw niya akong sandali pagkat may kukunin lang siya. Pagbalik niya ay may hawak na itong gunting. Pero hindi ko naman maisip kung paano gagawin ng aswang yung kanyang masamang balak pagkat may kisame na yung kwarto namin. Kaya medyo kalmado lang ako noong mga sandaling iyon. Ngunit mukhang desidido talaga yung aswang. Dahil naririnig namin yung pagtunog ng yero at maya-maya lang ay may nararamdaman na kaming gumagalaw sa may kisame. At tila iyon naman ang sunod niyang bubutasin. Kung kaya, kinabahan na naman ako. Nanalangin ako na sana naman ay matapos na iyon. Niyaya ko yung kapatid ko na lumabas kami ng kwarto pero ayaw niya. At kanya daw aabangan yung mala sinulit nitong dila. At kanya daw iyong gugupitin. Kaya
Nanatili pa kami doon at patuloy na nakiramdam. Di nagtagal ay bigla kaming nakarinig ng magkakasunod na putok at biglang kumalampag yung aming bubungan. Tila nagulantang yung nasa itaas at narinig pa namin yung malakas na pagbagsak noon sa lupa, maging yung mga yabag nito nang pumalayo. Sinubukan ni Emang silipin iyon sa may siwang sa gilid ng bintana, pero wala na siyang nakita. Ilang saglit pa ay narinig ko ang boses ni Melvin at pinabubuksan sa akin yung pinto. Nagtaka ako. Hindi pala ito pumasok at nakita kong may hawak siyang baril. Unti-unti nang nabuo sa isipan ko kung ano ang talagang nangyari. Dumiretso ito sa may kusina at naghugas ng suka at pagkatapos ay itinago niya yung kanyang baril. Pansariling gamit niya iyon. Sinabi niya hindi talaga siya pumasok, nagkunyari lang at ipinakita sa mga taong nasa paligid namin. Duda daw kasi siya na isa sa mga kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pinakita niyang kunyari ay pumasok, pero umikot lang pala ito at nagbantay. At hindi nga raw siya nagkamali dahil tama ang kanyang hinala na sa pag-alis niya ay muli itong aatake. Dahil masidi talaga ang pagnanasa nito na makuha ang aming anak. Nagulat na nga lang daw siya nang makita niya mayroon nang nasa pupungan namin. Kung kaya, hindi na raw siya nagdalawang isip pa na paputukan niyon. Maya-maya ay narinig naming lumabas ng bahay ang ilan sa aming mga kalapit. Makaraan po ang ilang araw ay nalaman naming umalis na si Mang Dome sa kanilang bahay. Ayon sa isa pa naming kalapit na nakakita sa pag-alis nito, nang kanyang tanungin kung saan ang tungo, ay matamlay umano itong sumagot na parang mayroong malubhang iniinda. Kaya lalong tumibay yung kutob ni Melvin na si Mang Doming ang aswang na gumagambala at nagtangka sa amin ng aking anak. Sabi ng asawa ko, hindi basta-basta mapapagaling ni Mang Doming yung kanyang mga sugat na tinamo sa pamamagitan lamang ng kanyang laway. Dahil kargado umano ng mga pangontra ang balang kanyang ginamit sa kanya. Doon ko nalaman na marami palang nalalaman ang aking asawa pagdating sa mga ganong bagay. Kaya naisip kong dapat pala nung umpisa pa lang ay sinabi ko na sa kanya at hindi na naglihim pa.